Lugi ka ba sa hatian ng ani? Ikaw na ang nagtanim, ikaw pa ang walang napala. Maraming magsasaka ang ganito ang nararanasan. Pero alam mo bang may legal na basihan ang tamang hatian ng ani? Pag-usapan po natin yan. Ano ang batas sa paghahati ng ani? Ayon sa Republic Act No. 3844 o ang Agricultural Land Reform Code, may mga panuntunang dapat sundin sa pagitan ng magsasaka at may-ari ng lupa. Noon may tinatawag tayong share tenancy system o kasamang magsasaka na binabayaran base sa bahagi ng ani. Pero ngayon, bawal na po ang share tenancy at dapat ay naka-leasehold system na. Sa leasehold system, ang magsasaka ay magiging lessee ng kanyang lupang sinasaka, hindi na lang parte sa ani. At ayon sa batas, hindi dapat lalampas sa 25% ng ani ang lease rental. Sa kasong may GR number L43980 na dinisisyonan noong September 7, 1989, binigyang diin ng Supreme Court na ang leasehold tenant ay may karapatan sa seguridad ng pagmamay-ari at hindi maaaring basta-bastang paalisin. Na mayroong leasehold relationship sa pagitan ng may-ari ng lupa at kay Hilario kahit walang formal written contract. Ang actual na cultivation ng lupa at ang paghahati ng mga ani ay sapat na indikasyon ng leasehold relationship. Paano nga ba ang legal na hatian? Kung kayo ay may kasunduan pa rin na hati sa ani, dapat itong patas at malinaw. Narito ang ilang halimbawa. 50-50 kapag pantay ang ambag ng may-ari at magsasaka. 70-30 kung ang may-ari ang nagbibigay ng lahat ng puhunan. O kaya naman 60-40 kung ang magsasaka ang nag-shoulder ng abono, punla at iba pa. Pero tandaan po natin, kahit may ganitong hatian, kung wala namang malinaw na kasunduan, pwedeng magkaroon ng problema lalo na kung hindi sumusunod sa batas. Ano ang mga dapat gawin ngayon kapag hindi patas ang hatian? Kung pakiramdam mo ay hindi patas ang inyong hatian ng ani, ito po ang dapat nyong gawin. Suriin ang inyong kasunduan. May pirma ba ito? Nakasulat ba? Magpunta kayo sa Department of Agrarian Reform o sa DAR. Libre ang kanilang serbisyo upang maliwanagan kayo kung tama ba ang inyong hatian sa ani. Maaari din kayong kumonsulta sa abogado, lalo na kung may pagbabanta o hindi pagkakaunawaan. At pwedeng alamin kung pwede kang maging leaseholder. Kung ikaw ay leaseholder, mas may protection ka dito sa ilalim ng batas. Tandaan po natin, hindi ka dapat malugi sa sariling ani. May batas na pumapanig sa iyo, basta alam mo kung paano ito gamitin. Para sa iba pang legal tips, like, share, follow, and subscribe. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po. Ako si Attorney Claribel Lucila.